Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating Pilipinas News Channel. So sa mga oras na ito, pag-uusapan natin yung mga updates sa mga boxing activities ngayong taon. And at the same time, yung mga potential na laban na pwedeng mangyari ngayong taon. So umpisa natin dito sa Rick Sports TV 2.0. Sinabi po dito sa Facebook page nila, Manny Pacquiao has openly challenged Gervonta Tank Davis to move up in weight, floating a 145 to 147 pounds, okay? Catch weight as the condition for a potential showdown. So dito po, sabi po ni Manny Pacquiao, if he wants and comes up to 147, then we can fight. 145 maybe. It's not a problem for me. So ganun po katapang si Manny Pacquiao para sagupain itong undefeated na si Gervonta Tank Davis. Kung magkakataon mga kababayan, magiging malaking laban po ito. Sa Sports Talk PH naman mga kababayan, isa na namang balita tungkol sa kay Carl James Martin at sa ating nag-iinit ngayon sa mundo ng boxing na si Naoya Inoue. Sinabi po dito, Carl James Martin hiningi na ang laban kontra kay Naoya Inoue. So sa palagay po niya, kaya niya na daw pong talunin si Naoya Inoue. Paki-comment nga po sa baba ng ating video na ito kung talagang kaya na po ni Carl James Martin na pabagsakin or talunin itong si Naoya Inoue or baka hilaw pa po siya. Sabi po dito, yes, hiniling ko na rin kay Sir Gian Gibbons kasi nakaplano na yan. Yung hindi siya aakyat, siyan, bigay mo na siya sa akin sa 2027. Kung may pagkakataon na mapalaban ako sa undisputed na yan, kasi kung number 1 WBO ako at ilaban ako sa kanya, undisputed pa rin yung pagkakataon na magtagumpay tayo doon. At syempre, hindi na natin pakakawalan yung mga ganong pagkakataon. Carl James Martin via Podcast Sports. Yan po yung balita naman dito po sa Sports Talk PH. Sa Pinoy Boxing Prodigy naman po mga kababayan, isa pong nakalaban ni Eman Bacosa, ang anak po ng ating legendary Manny Pacquiao, ay sinabihan po ng kanyang former na nakalaban. Sabi po dito, while some fans are hoping for another boxer from the Pacquiao lineage to rise as the next star, Rolando D., son of former world champ Rolando Navarrete, keeps it real about Eman Bacosa Pacquiao. In his opinion, the young pugilist now under Sparkle GMA Artist Center should stick to showbiz because according to D, he doesn't have it in boxing. So yun naman po yung ni Rolando D. Comment po niya kay Eman Bacosa mga kababayan na kung saan hindi daw po para sa boxing si Eman Bacosa kundi sa showbiz. Pero sino ba naman tayong mga tao para husgahan kaagad ang kapalaran ng isang Eman Bacosa, di ba? So, pa-comment nyo naman po sa comment section mga kababayan kung kayo po ay sang-ayon sa sinabi ni Rolando D. Dito naman po sa Boxing Ball TV mga kababayan, sabi po dito, nothing is guaranteed in boxing, but according to legend Gary or Jerry Peñalosa, Janriel Casimero's style could be a real problem for undisputed champion Naoya Inoue. So yung style daw po sa boxing nitong si Janriel Casimero, ang ating pambato na matagal nang gustong kalabanin si Naoya Inoue, magiging malaking problema nga daw po laban sa Japanese Monster. Kasi yung pong style niya, okay? Maaaring masulot ni Janriel Casimero kasi may lakas din naman po si Janriel Casimero sa laban, sa lona, Is Casimero the kind of matchup that could truly test the pound-for-pound star, or will Inoue once again prove he's on another level? So yan po yung katanungan mga kababayan. Pero sa tingin ko po hindi isasakripisyo ni Naoya Inoue lahat ng mga napag-ipunan niya, lahat ng mga napagtagumpayan niya para lamang kay Casimero na wala naman pong belt, Sabi po dito, nothing is guaranteed. Kaya nga po kung maalala nyo si Kit one-time Turman, kaya nga one time. Kasi alam niya
na sa boxing pwedeng magbago ang lahat, no, sa isang suntok lang. Pag natsambahan ka, talagang patay ka talaga. Kasi sabi po dito sa Pinoy Boxing Prodigy, according to Naoya Inoue, he'd be open to a showdown with Jesse Bam Rodriguez if the 115 pounds champ is ready, can make junior featherweight and the timing is right. Meanwhile, in an interview with Boxing Scene, Robert Garcia said his fighter Jesse Rodriguez is in line to face the winner of Inoue versus Nakatani, which is reportedly scheduled for May. So ito pong kababayan ang talagang masasabi natin na magiging showdown sa mga susunod na taon, kung hindi man ngayong taon, pero handang labanan ni Naoya Inoue itong si Jesse Bam. Si Jesse Bam Rodriguez po, mga kababayan, ang isa sa mga rising superstar sa boxing po ngayon na malapit sa weight ni Naoya Inoue. Sa huling balita po natin, mga kababayan, sa video po na ito sa Sports Talk PH, just in, sabi dito, Robert Garcia, the trainer of Unified Super Flyweight champion Jesse Bam Rodriguez, confirmed that the winner of the Naoya Inoue versus Junto Nakatani showdown will face Bam Rodriguez next. I'm excited about Nakatani and Inoue. We are going to get the winner. That's the fight I'm really excited about, Robert Garcia. So, ito po kasi, mga kababayan, no, sa huling laban ni Naoya Inoue, talagang tinalo niya si Picasso, at si Junto Nakatani, tinalo naman po niya yung kanyang nakalaban. So magkakaroon po tayo ng all greatest boxers ng Japan showdown sa taon po na ito. Okay? Na kung saan maglalaban po si Junto Nakatani, which is undefeated, and si Naoya Inoue, which is also undefeated and undisputed po. So kung sino man po ang mananalo sa kanilang dalawa ay kakalabanin ni Jesse Bam, na siyang rising superstar din po ngayon. And I think unified champion din. Okay? So, yan lamang po yung nakalap nating mga balita ngayon, mga kababayan, no? Kung nagustuhan po ninyo yung ating video, paki-like naman po yung ating video, at kung gusto po ninyo ng mga ganitong klase ng content, mga kababayan, paki-subscribe naman po yung ating channel para patuloy po natin gawin yung mga content po na gaya nito at ma-update po kayo. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.